Hello, hello mga kapatid. I'm here again. Nagbabalik ang inyong lingkod na si Sister Mary Grace Johnson. Talakayin natin yung, ah, nagbago nga ba tayo? Talaga bang nagbago na tayo? Talaga bang nagbago na ako? Talaga bang nagbago ka na? Na pinamagatan natin itong talaga bang bago ka na? Ask yourself. Alam mo yung feeling na may bago kang shoes, pero luma pa rin yung medyas mo. O kaya bagong haircut, pero same toxic mindset. Minsan parang ganyan din sa spiritual life, sisters. Bagong relihiyon, pero luma pa rin ang pag-ugali or pag-uugali. Marami nagsasabi, "Oh, I'm a Christian. I'm proud Christian. Christian ako. Kristiyano ako." Pero kung titignan mo ang lifestyle, parang walang nangyaring pagbabago. May nasaktan ba? So let's be honest here, mga kapatid. Talaga bang bago ka na? O baka born again lang sa words pero hindi sa buhay? Kasi kung totoong talagang nasa kay Kristo ka na, may dapat na makitang pagbabago. Inside out. Hindi lang behavior change, kundi identity change. At dito pumapasok ang sobrang powerful na verse na pag-uusapan natin today. Let's dive into 2 Corinthians 5:17, kung saan si Apostle Paul mismo ang nagsabing, "Kaya't kung sino man ay nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang dating bagay ay lumipas na, at narito na ang mga bagay na bago." Sa isang verse lang, binigyan tayo ng buod ng totoong transformation na nangyayari kapag ikaw ay tunay na kay Kristo. Ngayon, himayin natin to para mas maintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin na maging bagong nilalang. Amen? Handa ka na ba? All right. Fasten your seatbelt. Let's go. Now, dahil hindi lang ito simpleng aral, life-changing truth ito, kapatid. Kung feeling mo Christian ka na, pero parang walang nangyayaring bago sa buhay mo, time to check your heart. Dahil today, titignan natin kung ang pagiging nasa kay Kristo ay totoo ba talaga sa iyo. O baka pampakilig lang sa bayo pero walang pruweba sa buhay. Let's go to the exposition. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi, "Kaya't kung sino man ay nasa kay Kristo." Ang salita na nasa kay Kristo, I mean, en Kristo, in Greek daw po yun, ay isang positional at covenantal na katotohanan. Sa panahon ni Paul, ang phrase na ito ay hindi lang poetic. Isa itong theological identity marker. Ipinapahayag nito kung saan ka spiritually located. Ang taong nasa kay Kristo ay inilagay sa bagong spiritual environment. Parang transplant Mula sa dating soil ng kasalanan, inilipat ka sa soil ng biyaya at buhay kay Kristo. Purihin siya. For example, kung dati nasa ilalim ka ng batas ng kasalanan, ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng biyaya. Romans 6:14. Kung sino man, walang pinipiling background. Ang pagiging bago nilalang ay hindi para sa isang or sa ilang special na tao lamang, Basta ikaw ay tunay na nakikipag-isa kay Kristo sa pananampalataya, ikaw ay kabilang dito, kapatid. Siya ay bagong nilalang na. Sabi daw sa salitang Greek na siya ay bagong nilalang na is kaini or kaini.
whatever you call, ay hindi lang bagong sa time or neos in Greek, kundi bagong uri o klase. Ang isang believer kay Kristo ay hindi lang upgraded version ng dati. Right? Ibang klase na siya, katulad ng larva na naging paru-paro. Nako, yan, na-topic natin yan sa wisdom of God. And I was the one who exhorted this. Kaya ang sabi ko doon, it matters. The growth is matters, not that doesn't matters, okay? Paninindigan ko yan. Na bumalik tayo. So, ibang klase na siya, katulad ng larva na naging paru-paro. Ibang anyo, ibang pagkatao, bagong purpose. Kitasis or creation, kaya literal na a new creation. Ibig sabihin, may ginawa ang Diyos sa loob mo na hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Amen. Isang creative miracle, gaya ng paglikha ng mundo. Purihin ng Diyos. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang sabi sa Greek, arkartia, the old things. Kasama dito ang luma mong identity bilang makasalanan, ang dating pamumuhay mo na kasalanan or makasalanan, madumi, mga pananaw mo na hiwalay sa Diyos, luma mong value system at goal sa buhay. Perithen, perfect tense, passive voice. Nangyari na sa past mo pero may ongoing effect ngayon. Ibig bang sabihin, hindi na ikaw yung dati mong pagkatao? At hindi mo na kailangan bumalik sa dati mong gawin. Tapos na yon, girl. So, anong may bibigay nating illustration patungkol dyan? Parang binigyan ka ng bagong citizenship, hindi po ba? Right? Kahit na naaalala mo pa ang mga lumang bansa, wala ka na roon. Hindi ka nasakop ng dating batas. Like me. And praise God, I passed that citizenship. I am a certified American now. At narito ang lahat ay naging bago. Amen? Ido, sa Greek daw yun, behold. Parang sinasabi ni Paul na, tingnan mo, ginagamit ito para bigyan diin na may napakalaking pagbabago. It's a call to attention. Huwag mong palampasin ito, kapatid. Gegonen, perfect tense of ginomai or ginomai or ginomai. To become, naging bago na. Right? To become is naging bago na in Tagalog. Ang mga bagay, hindi lang isa, ay pinalitan. Pananaw, priorities, relationship, asal, direction natin sa buhay. Hindi ito cosmetic change ha, kundi creative and moral transformation. So ano yung mga example? Ang dating galit ay napalitan ng pag-ibig, praise God. Relate po ako dyan. Ang dating selfishness ng paglilingkod. Ano po yung doctrinal insight natin dito? Kapag ikaw ay nasa kay Kristo na daw po, hindi lang nagbago ang panlabas na anyo mo. Binago ka na ni Kristo mula sa loob, inside out. Ikaw ay isang bagong nilalang, may bagong puso, bagong pananaw, or new perspective, bagong layunin. Ang lumang ikaw ay pinako sa krus kasama ni Kristo Jesus. Praise God. At ang bagong ikaw ay nabubuhay para sa Diyos. Ano naman pa mabibigay natin na practical application dito? Number 1, hindi ka naalipin na nakaraan mo. Amen? Number 2, hindi mo kailangan gumaya sa mundo. Huwag makiuso sa mundo. Lagi kong sinasabi yan. Huwag tayong makisabay sa pinapauso ng mundo. Dahil iba na ang identity mo, iba na ang identity natin mga mananampalataya. May kapangyarihan ka na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gamitin natin yun. Dahil ikaw ay nasa Kanya. To God be all the glory. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Talaga bang bago ka na? Bye!